Isang payapa at ligtas na araw sa lahat, lalo na sa iyo, Misteri. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang bahagi ng buhay ko na hanggang ngayon ay tila nakatali pa rin sa akin. Namulat na ako sa Maynila simula pa noong ako'y pinanganak. Pamilya kami ng mga abogado at bata pa lang ako, alam ko nang iyon na ang landas na tatahakin ko. Hindi naman ganoon kakaiba o espesyal ang buhay ko, Misteri. Pero nang mapadpad ako sa isang probinsya dahil sa aking propesyon, doon ko naranasan ang pinakakakaibang pangyayaring nagpabago ng aking buhay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andrew at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Bayad ko ho. San ka, boss? Sa Del Monte ho. Talaga, boss? 24 lang. Taga-riyan din ako. Pero hindi ka pamilyar sa akin. May bibisitahin ka sigurong kasintahan o nililigawan? Hindi ho, trabaho lang. Ito nga pala yung bayad ko. Trabaho? Sa itsura mong yan, parang sa opisina ka. Pero wala namang ganun sa Del Monte. Teka, sa City Hall ka siguro. Hindi rin ho. Bale, sa isang pamilya ho ako magtatrabaho. Balita ko, sikat ang pamilyang yun rito. Yung mga Santiago, pamilyar ba sila sa inyo? Ano? Sila ang pupuntahan mo? Sigurado ka? Oo naman ho. Ito nga ho, papunta na ako sa kanila. Pero maghahanap pa pala muna ako ng uupahang bahay. Sige, maniningil na ako ng ibang pasahero. Teka lang boss, baka may alam kang paupahan malapit dito. Wala akong alam. Nagulat ako sa biglaang pagbabago ng mood ng konduktor mula nang mabanggit ko ang pamilyang pakay kong puntahan sa Del Monte. Hindi ko na lang yun pinansin at nag-abang na lamang ako ng tawag niya sa lugar ng aking bababaan. Hanggang sa makalipas ang mahigit na 2 oras, binanggit na nga niya ang lugar. May iilan sa mga sakay ng bus na yon ang bumaba rin kasabay ko. Naglakad-lakad ako at masaya akong makita na may iilang nakapaskil na papel na nag-aalok ng paupahan. Tamang-tama sa isip ko, inisa-isa ko ang mga yon at nang makapili ako, agad kong tinungo ang sinasabing lokasyon. Tao po. Tao po. Lumabas ang isang babaeng mataba at maliit. May roller pa sa kanyang buhok. Anong kailangan mo? Magandang araw ho. Dito ho ba yung paupahan? Nakita ko ho kasing nakapaskil sa may terminal. Sino ho kaya yung pwede kong kausapin? Ay sir, akong may-ari. Tamang-tama ang pagdating mo. Kakaalis lang ng dating umuupa rito. Ilang buwan ba? O taon? Forever ka na dito, Sir Pogi? 1 hanggang 2 buwan lang ho. Hanggang sa maasikaso ko lang yung kailangan kong gawin. Ay, sayang naman. Akala ko magkakaroon ako ng poging permanenteng tenant eh. Oo siya, sigurado naman akong magugustuhan mo rito. Maganda yung lugar namin, malamang sa malamang, matagal kang mananatili. Mukha nga hong masaya rito at maaliwalas ang lugar. Maaari ko bang makita yung loob ng bahay? Ay, pwedeng-pwede. Halika na, tamang-tama, kakalinis ko lang. Namayat nga ako ng husto dahil sa tagal ng paglilinis ko na ikaw pa yung nag-workout eh. Oo nga ho, parang sumiksi kayo. Ikaw ha? Bolero ka pala. Matapos kong makita ang apartment, masasabi kong suwak na suwak ito sa pangangailangan ko. May isang kwarto, maliit na kusina at banyo at maaliwalas na sala. Maganda rin ang komunidad roon, mukhang tahimik, simple at puno ng karaniwang buhay probinsya. Bukod pa roon, napakamura ng upa kumpara sa Maynila. Pagdating ng kinabukasan, araw ng linggo, lumabas ako upang humanap ng tindahan ng lutong ulam
at para na rin makapag-ikot-ikot sa lugar. Ilang lakad lang ay nakarating ako sa isang maliit na bahay na may lamesa sa harapan, puno ng mga kaldero at kawaling nakadisplay. Isang matabang lalaking naka-apron na halos kaedaran ko lang ang nagbabantay at seryoso itong nakatingin sa akin. Pwede ko hong tingnan yung mga ulam? Oo naman sir. Ito may sinigang na baboy, adobo sitaw, ampalaya at tortang giniling. May pritong tilapia rin. Sige, bali isang sinigang at saka torta at saka dagdagan mo na rin ng kanin. Sige ho. Sir, ngayon ko lang kayo nakita rito Kaninong kamag-anak ka? Wala akong kamag-anak rito. Umuupa ako kay Aling Sally. Kapon lang ako dumating. Talaga? Ayos! May bago pala kaming kapitbahay. Ay, Ani, lika rito. Tingnan mo, may bago tayong kapitbahay. Tinawag niya ang isang babaeng napadaan sa amin. Nakapambahay lamang ito pero punong-puno ng mga alahas. Hindi nga lang mukhang tunay na ginto, parang mga fancy accessories lang. Puti naman nabanggit mo, June, itong bago nating kapitbahay. Kila Aling Sally siya umuupa. Magkamukha kami, di ba? Saang banda? Hindi ko makita. Kung kamukha mo siya, hindi na ako mag-aabalang magpakilala. Grabe ka naman. Pre, ano nga palang pangalan mo? Bali, ako nga pala si Junie. Ako naman si Andrew. Hello, ako nga pala si Annie, ang muse ng purok na ito. Single pa rin ako walang asawa at anak. Ikaw, huwag mong sabihin may asawa ka na. Wala pa, single din ako. Sabi ko na nga ba, baka meant to be tayo. Andrew at Annie, bagay na bagay. Oo nga parang pag pinagsama, an-an. Hoy, tumigil ka nga dyan, palibhasa. Binasted kita dati. Ay wow, never akong nanligaw sa'yo Diyan ka na nga. Teka lang paring Andrew. Bakit ka nga pala nalipat dito kung wala ka namang kamag-anak? Ang totoo niyan, hindi naman ako magtatagal. 1 o 2 buwan lang siguro. Depende kung kailan ko matatapos maasikaso yung trabaho ko. Medyo madetalye kasi trabaho pala. Saan naman yan? Sa isang pamilya na nakatira rin malapit dito. Yun nga pala baka sakaling kilala nyo sila, baka matulungan nyo ko. Oo naman, sinong pamilya ba yun? Yung Santiago family. Alam nyo ba kung saan sila banda rito? Ano ka mo? Sa Santiago? Sus Mariosep! Seryoso ka ba ron, Andrew? Oo, bakit naman? Ako kasi yung papalit na abogado ng pamilya nila. Pansin ko ang pagkagulat sa mukha ni na Annie at Junie nang banggitin ko ang pangalan ng pamilya. Halos kaparehas ng reaksyon ng konduktor noong nasa bus ako. Bakit? May problema ba? Andrew, marami pa namang iba. Baka naman makahanap ka pa ng ibang pamilyang pagtatrabahuhan. Mukhang kagalang-galang at magaling na abogado ka naman. Hanap ka na lang ng iba. Oo nga pre, sayang ka kung nagkataon. Teka, hindi ko kayo maintindihan. Ano bang sinasabi nyo? Pre, di sila ordinaryong pamilya. Pero sa pagkakaalam ko, mayamang pamilya sila. May mga ari-arian at matagal na silang kliyente ng abogadong kasamahan ko sa firm. Totoo ang sinasabi ni Junie. Mag-ingat ka sa kanila. Bakit? May illegal ba silang ginagawa? Kriminal ba sila? Hindi ganun pre. Pero mas malala pa. Ano nga kung ganun? Andrew, pamilya sila ng mangkukulam. Ani, Junie, masyado niyong tinatakot ang bagong salta sa atin. Baka mamaya, hindi yan magtagal rito. Isang lalaking nasa tansyakoy, nasa edad 40 na ang nagsalita. Maikli ang buhok niya pero mahaba ang bigote at balbas. At misteri, isang kapansin-pansin sa kanya ay putol ang kanyang isang kamay. Ikaw pala, Kuya Isko. Binabalaan lang naman namin siya. Akalain mo,
doon siya magtatrabaho sa Pamilya Santiago? Ganoon ba? Ginoo, pagpasensyahan mo na't nag-aalala lang sa iyo ang mga kapitbahay natin. Pero nasa sa iyo kung maniniwala ka o hindi. Ganun ho ba? Naintindihan ko naman ho. Ang totoo niyan, nagulat din ako sa mga sinasabi nila. Pero hindi po kasi ako naniniwala sa mga ganyang bagay. Hula ko, taga Maynila ka ano? Karamihan kasi ron napapalibutan ng modernisasyon. Pero hindi lang ninyo alam, may mga elemento at kapangyarihang nagtatago sa paligid lang natin, sa likod ng mga normal na muka. Oo nga, Andrew. Si Kuya Isko ang malaking patunay na totoong pamilya ng mangkukulam ang mga yon. Sila ang gumawa nito sa kanya. Sabay turo ni Annie sa putol na parte ng braso ng lalaki. Hindi ko naman alam kung bakit, pero parang napahiya ako nang marinig iyon. Naku, ganun ho ba? Pasensya na kayo. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Huwag kang humingi ng pasensya. Naiintindihan kita. Hindi naman talaga madaling paniwalaan ang mga ganitong bagay, lalo na sa mga taga-Maynilang tulad mo. Pero kami rito, nagbibigay lang kami ng babala sa'yo. Ang pamilyang yon, mag-ingat ka. Huwag kang gagawa ng bagay na ikagagalit nila. Huwag mo silang kontrahin, pangunahan at lalong huwag kang makikipaglapit sa isa man sa kanila. Dahil pag ginawa mo yon, sumpa ang kahahantungan mo. Hindi kita tinatakot, pero ayoko lang na mangyari sa'yo ang nangyari sa akin. Matapos ang tagpong yun, umuwi akong malalim ang iniisip. Hanggang sa pagtulog ko, bumabalik-balik sa isipan ko ang mga sinabi nila. Pero aaminin ko, Misteri, hindi naman ako natakot o nabahala sa kulam o sumpa. Mas iniisip ko kung bakit ganoon ang paniniwala ng mga tao roon. Ang tagal ko ng katrabaho si Attorney Hernandez. Sa haba ng panahon ng serbisyo niya sa Pamilya Santiago, ni minsan ay hindi siya nagsalita ng kahit anong kakaiba tungkol sa mga ito. Naisip ko na lamang, baka nga ganito sa probinsya, masyadong mapapaniwala sa kung ano-anong bagay. Kinabukasan, ako na mismo ang naghanap ng bahay ng mga Santiago. May address naman ako, ngunit hindi pa rin ganun kadaling mahanap ang eksaktong lokasyon dahil masukal pa rin ang karamihan sa mga lugar sa probinsya. Ramdam ko rin ang kakaibang tingin ng mga driver habang hinahatid ako. Ibinaba niya ako sa isang kanto at ayon sa kanya, lakarin ko na lang daw ang diretsyong daan. Sa dulo raw yun ay makikita ko na ang isang malaking gate. Doon na daw ang bahay ng mga Santiago. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mainis dahil maputik ang daan at agad na nadumihan ang suot kong balat na sapatos. Nakakainis? Bakit kasi hindi ako hinatid hanggang doon? Kasyang-kasya naman ang tricycle dito. Hanggang sa narating ko na nga ang sinasabing malaking gate. Mula roon, tanaw ko ang looban ng isang malaking hasyenda. Walang tao sa labas, kaya naman sumigaw ako upang tumawag sa loob. Wala ring doorbell o kahit anong pantawag sa kanila. Tao po! Tao po! Mahigit 10 minuto akong nagtatawag roon nang may sumilip sa wakas sa bintana. Isang dalaga. Mahaba ang buhok niya, ngunit hindi ko gaanong nakita ang kanyang muka dahil medyo malayo rin ang bahay nila mula sa gate. Maya-maya, umalis siya sa bintana at makalipas ang ilang minuto, lumabas na siya mula sa malaking pintuan. Habang papalapit siya, natitigan ko ang mukha niya, Misteri. Ang ganda niya ay lumiliwanag kahit sa simpleng kasuotan lang. At dahil sa maputi niyang balat, halatang galing nga siya sa mayamang angkan. Makapal ang pilik mata at matangos ang kanyang ilong. Siguro siya ang bunsong anak na si Shaina, 21 anyos. Alam ko yun, Misteri, dahil bago pa man ako pumunta sa kanila ay pinag-aralan ko na ang bawat isa sa pamilya.
Sino ka? Anong kailangan mo? Magandang araw. Ako si Attorney Andrew Borja. Ako yung pinadala ng law firm namin para pumalit kay Attorney Hernandez. Sandali lang ha. Tatawagin ko lang ang papa. Okay lang bang maghintay kayo ulit dito? Oo naman, walang problema. Take your time. Salamat. Ngumiti siya ng bahagya at sabay tumalikod para pumasok ng bahay. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siyang muli kasama ang isang lalaking sa tingin ko ay ang padre de pamilya, si Sir Danny Santiago. Agad niya akong pinapasok sa kanilang malaking tahanan. Pasensya ka na, attorney ha. Hindi kasi kami ganoon kadaling nagpapapasok. Mahirap na, lalo na ngayon at wala kaming gwardya o hardinero man lang. Wala hong problema yon. Ako nga ho ang dapat humingi ng dispensa dahil biglaan ang dating ko. Hindi ko ho kasi matawagan ang telepono nyo. May sira ho ba? Oo, putol na ang linya. Ang tagal-tagal na nga bago magawa. Ilang beses ko nang nilakad iyan. Kaya pala. O sige, ang mahalaga naman ho nandito na ako. Yun nga lang ho, marami-rami tayong asikasuhin. May mga ipapanotaryo pa ho tayong papeles at yung mga naiwan ni Atty. Hernandez, aaralin ko rin para maging pamilyar ako. Walang problema yon. Nasa opisina ang karamihan sa mga dokumento. Doon ka maaaring magtrabaho. Sayang din si attorney. Halos 2 dekada na namin siyang abogado. Kaso bigla na lang siyang nawala. Yun nga ho nagulat din kami. Ang sipag pa naman nun. Sandali. Ipapatawag ko ang asawa ko at isa pang anak para makilala ka nila. Siya na anak. Pakitawag mo ang mama at ate mo rito. Opo, papa. Tahimik lang siyang sumunod. Ngunit napansin kong titig na titig siya sa akin sa buong pag-uusap na yon. Hindi po dahil sa pakiramdam kong gwapo ako, misterya, o dahil sa tingin ko may gusto siya sa akin, kundi dahil kakaiba po yung titig niya. Parang nananabik o yung tipong ngayon lang siya ulit nakakita ng ibang tao. Yun po ang pakiramdam ko. Pagdating nila, agad nilang pinakilala sa akin ang asawa niyang si Ma'am Gretchen at ang panganay na anak na si Stella. Sa pagkakatanda ko, 27 anyos na ito. Pero sa datingan at porma niya ngayon, para bang higit 30 na ang edad niya. Paano ba naman, misteri? Nakalugay ang buhaghag niyang buhok na halos matakpan na ang kanyang muka. Ang suot niya ay itim na damit at mahabang palda. Dagdag mo pa ang mahahaba niyang kuko. Hindi rin siya palangiti tulad ng kapatid niya. Laging nakasimangot, kaya halatang may mga lukot ang kanyang muka. Hindi ko alam, misteri, kung bakit ganoon, pero para bang ang dilim-dilim ng aura niya. Matapos naming makilala ang isa't isa, ay maya-maya iniwan na nila ako para asikasuhin ang mga gagawin ko. Magmerienda ka muna, attorney. Pasensya ka na ha, yan lang yung naihanda ko. Bahagya akong nagulat nang dumating si Shaina. May dala itong ilang biskwit at orange juice. Nahiya naman ako kasi ang ganda niya talaga, misteri. Maamo ang muka at mistulang prinsesa. Naku, sana hindi ka na nag-abala. Pauwi na rin naman ako maya-maya. Pero salamat dito Saan ka nakatira, attorney? Sa Maynila talaga ako nakatira. Pero nangupahan muna ako sa di kalayuan dito para dito sa trabaho ko. Talaga? Taga Maynila ka? Anong itsura ng Maynila? Balita ko, maganda raw doon. Mas maganda dito. Mas maaliwalas, maraming magagandang tanawin. Kasi sa Maynila, puro gusali na lang at saka punong-puno ng polusyon. Talaga ba? Sabi kasi nung kaklase ko dati, maganda raw sa Maynila. Marami raw mall at saka maraming kainan. Bakit? Hindi pa ba kayo nakakapunta ron? Pwedeng-pwede naman kayong bumiyahe. Pwedeng eroplano, pwedeng barko. Bawal. Dito nga lang hindi kami makalabas. Maynila pa kaya. Kahit dito bawal? Bakit naman? Pero misteri, bago pa siya makasagot, nakarinig kami ng yabag na papalapit.
Dali-dali naman siyang napalingon at natahimik. Andito ka pala sa ina. Kanina ka pa hinahanap ng mama mo. Maya-maya magsisimula na tayo. Opo, Papa. Nga pala, ikaw iho. Kamusta ka naman yan? Komportable ka ba sa pwesto mo? Oho, ayos na ayos ho ako. Nagdala nga ho si Shaina ng merienda. Nakakahiya ho, hindi naman ho kailangan. Basta kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin. Pero sa ngayon may gagawin kasi kaming pamilya. Magiging abala kami sa susunod na 1 oras. Kung okay lang, ituloy mo lang ang ginagawa mo at antayin mo na lang kaming matapos. Wala hong problema yon. O siya sige, maiwan ka na namin ha. Umalis na nga sina Sir Danny at Shaina. Kita ko mula sa pwesto ko kung saan sila tumungo. Ako po kasi ay nakapwesto sa parang opisina o library ng bahay at laging nakabukas ang pinto roon. Mula roon, natatanaw mo ang hagdan at hallway. Pumasok silang lahat sa isang kwarto sa dulo. Ayoko sanang mag-usisa, Misteri, pero hindi ko mapigilan. Nakakapagtaka lang kung ano ang gagawin nilang lahat doon. Pero dahil wala naman akong kinalaman sa kanila, ipinagpatuloy ko na lamang ang trabaho ko. Makalipas ang halos 1 oras, lumabas na silang muli. Nagpanggap akong abala pero sumilip ako palihim. Kanya-kanya silang tumungo sa kani-kanilang kwarto at nang pauwi na ako, tanging si Sir Danny lang ang humarap sa akin. Lumipas ang ilang araw, Misteri. Halos ganoon lang din ang araw-araw na nangyayari. Nakakausap ko lang sila kung may papapirmahan o itatanong ako. Pero isang hapon, habang nagpapahinga ako, nakita ko mula sa bintana si Shaina. Nakaupo siya sa may hardin, mag-isa at nakatingin lamang sa malayo. Hindi ko alam kung bakit, pero kusang lumakad ang mga paa ko patungong hardin para lapitan siya. Mukhang malayo iniisip mo ah. Ay, ikaw pala, attorney. May kailangan ka ba? Gutom ka na ba o may hinahanap na dokumento? Wala naman. Nagpapahangin lang din. Ikaw, bakit nag-iisa ka rito? Wala ka bang lakad kasama ng mga kaibigan mo? Kaibigan? Wala akong kaibigan. Seryoso? Kahit sa trabaho? Sa negosyo ni Papa ako nagtatrabaho. Pero wala rin akong kaibigan doon. Wala namang kumakausap sa akin at saka nakikipagsalumuha lang naman ako sa mga kliyente at customer namin. At saka hindi ako nakakalabas. Bakit naman? Bawal eh. Bawal? Ano ka, teenager? Basta, ayaw nila, Papa. Sayang. Yayayain sana kitang mamasyal kasi hindi ko pa naiikot yung lugar dito. Naghahanap nga ako ng magtutour guide sa akin eh. Talaga? Isasama mo ko? Kung subukan ko kayong magpaalam, siguro naman papayag sina Mama at Papa kung alam nilang ikaw yung kasama ko. Shaina, anong ginagawa mo? Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mo siyang kakausapin? Sabay kaming napalingon sa malakas na boses na sumigaw sa amin. Ate, nag-uusap lang naman kami. Hindi ka talaga nadadala ano? Gusto mo isumbong kita kay Papa? Pero ate… Pasok sa loob, ngayon na. At ikaw, attorney, hindi ba nandito ka para magtrabaho? Break time ko naman. Pasensya ka na. At saka, nag-uusap lang naman kami. Pati ba pakikipag-usap? Bawal sa kanya? Kung ayaw mong mapahamak, layuan mo ang kapatid ko. Misteri. Kinilabutan ako sa mga sinabi niyang yun. Dahil doon, naalala ko tuloy ang mga sinabi ng mga kapitbahay ko. Bruha. Yan ang unang pumasok sa isip ko noon. Sapagkat yon ang perpektong paglalarawan kay Stella sa mga panahong iyon. Pero sa likod nun, naawa ako kay Shaina dahil halatang nananabik siya sa mga saya, kausap at sa kalayaan. Pagdating ng Lunes, hapon na ako nakarating ng bahay ng mga Santiago
dahil nanggaling pa ako sa City Hall. Pero ilang minuto na akong nasa tapat ng kanilang gate, wala pa ring lumalabas. Dahil hindi naman ito nakakandado ng mga oras na yon, pumasok na ako ng kusa sa loob. Tahimik, walang anino ni numan. Sir Danny? Ma'am Gretchen? Hindi agad ako pumasok sa loob ng bahay dahil gusto kong hintayin muna silang salubungin ako bilang respeto sa kanila. Ngunit habang tumatagal, lalo lang akong naiinip. Halos 30 minuto na akong naghihintay pero wala pa rin silang paramdam. Kaya naman wala na akong choice kundi pumasok kahit walang pahintulot. Sir Danny, Ma'am Gretchen, pumasok na po ako ng kusa ha. Dala ko na po yung mga dokumentong kailangan yung pirmahan. Pero wala pa ring sagot. Kaya naman nagtungo na lang ako sa loob at inilapag ang mga papeles sa lamesa. Bala ko lang naman talagang idaan ito at magpapirma. Pero maya-maya, may narinig akong malakas na tunog mula sa itaas. Kasunod noon ang pag-iyak ng isang babae. Dahan-dahan akong lumapit sa pinanggagalingan ng ingay hanggang sa mapansin kong nasa tapat na ako ng hagdan. Eksaktong nasa harapan ng hallway at kitang-kita ko ang kwartong madalas nilang pinupuntahan. Hanggang sa bigla na lang bumukas ang pinto at naglabasan silang lahat. Attorney, anong ginagawa mo riyan? Good afternoon po, Ma'am Gretchen. Kanina pa ako katok ng katok pero hindi niyo po yata ako naririnig. Tapos may narinig akong ingay kaya nabahala ho ako. Baka may emergency. Ah, ganun ba? Pasensya ka na, iho. Hindi ka na namin narinig. Pero sa susunod, mas mabuti kung hihintayin mo na lang kami sa opisina. Opo, pasensya na. Ayos lang po ba kayo? Okay lang kami, iho. Salamat sa pag-aalala mo. Matapos akong magpapirma sa mag-asawa, palabas na sana ako ng gate nang makarinig ako ng yabag mula sa likuran ko. Sandali lang, attorney. Oh, Shaina. Nagulat naman ako sa'yo. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Nakita ko yung iniwan mong pasalubong para sa amin. Para sa akin. Salamat ah. Matagal na akong di nakakatikim ng yema. Wala yun. Para yun lang. Naalala lang kasi kita. Alam kong hindi ka nakakalabas. Napansin ko rin yung mga pagkain nyo. Paulit-ulit lang. Sorry ah. Hindi naman masama yun. Pero naisip ko lang, baka gusto mo ng bagong panlasa. Oo, alam ko naman yun. Simula kasi nang mawala si Manang Binyang, kami-kami na lang yung nagluluto sa bahay. Si Mama, kung ano lang yung natutunan niya mula kay Manang, yun lang yung niluluto niya. Ako naman, laging palpak yung niluluto ko. Bakit? Anong nangyari kay Manang nyo? Shaina, pasok sa loob. Ngayon din. Misteri. Pangalawang beses na ito na nagulat ako sa bigla ang pagsigaw ng isa sa kanila. Para bang napakalaking krimen ang makipag-usap si Shaina sa akin. Nakita ko si Shaina na parang nagmamatigas. Mama, nakikipag-usap lang naman ako kay attorney. Gusto ko lang magpasalamat sa pasalubong niya sa atin. Kaya nga, yun lang naman, hindi ba? Siguro naman, nakapagpasalamat ka na. Sapat na yun. Pero mama, gusto ko pang makipagkwentuhan. Kahit sandali lang po. Shaina, hindi nagpunta rito si attorney para makipagkaibigan sa'yo. Tama ba ako, attorney? Opo, pero ma'am, mawalang galang lang po. Tama naman po itong anak nyo. Nagpapasalamat lang naman po siya at wala naman pong 1 minuto yung pag-uusap namin. Okay lang po sa akin na makipagkwentuhan kahit sandali pa. Nakita kong naningkit ang mga mata ni Ma'am Gretchen. Titig na titig siya sa akin. Parang malulusaw nga ako sa mga titig na yon. Hanggang sa biglang sumulpot mula sa likuran niya si Stella. Hayaan mo na sila, Mama. Alam naman ni Shaina ang maaaring mangyari. Pero parang hindi naman siya nababahala. E di, hayaan mo siya. Habang pauwi ako,
Nabahala na talaga ako sa mga sinasabi ni Stella. Parang pangalawang beses na siyang nagsalita ng ganoon. Hindi ko mawari, Misteri, kung ano yung ibig niyang sabihin. Pero nakaramdam ako ng bahagyang kaba. Hanggang sa sobrang pagkalutang ng isip ko, hindi ko na napansin na may nakabangga na pala ako. Ay, pasensya na po. Hindi ako nakatingin. Oh, kayo pala yan, Kuya Isko. Ayos lang. Hindi naman malakas. Pero parang may bumabagabag ata sa'yo ah. Wala naman ho. Pagod lang ho siguro. Kamusta ka naman sa trabaho mo? Okay naman ho. Ang totoo niyan, mabait naman ho sila. Lalo yung bunsong anak. Medyo napapalapit ako sa kanya kasi mabait siya. Andrew, alam kong hindi ka naniniwala. Pero gusto lang kitang paalalahanan ulit. Mag-ingat ka sa kanila. Minsan kahit wala kang ginagawang masama sa paningin mo, maaari ka pa rin nilang parusahan. Dahil ho ba sa pagiging mangkukulam nila? Oo, malupit sila. Marami nang malapit sa kanila na naging tapat ng ilang taon. Dekada pa nga. Pero nagawa pa rin nilang... Nagawa nilang ano? Si Manang Binyang na kadalagahan pa lang naglingkod na sa pamilya nila. Bata pa si Sir Danny noon. Inalagaan pa nga siya nito. Pati si Roger na naging gwardiya nila ng mahabang panahon. Parehong kinitil ang buhay ng walang laban at walang tapat na dahilan. May mga tao rin silang nakakasalumuha na bigla na lang nagkakasakit, minamalas at nawawala sa sarili. Ako ay dating ardinero nila. Masasabi kong swerte pa ako dahil nandito pa rin ako. Kulang nga lang ako ng kamay. Pero bakit naman ho nila ginawa yun? Dahil maitim ang pagkatao nila. Lalo na ang anak nilang si Stella. Ginagawa lang niya ang gusto niya. Huwag sanang mahuli ang lahat para sa'yo. Sige ho, maraming salamat ho. Umuwi ako noon na malalim ang iniisip. Parang may parte na sa akin na naniniwala sa kwento niya. Kasi Misteri, parang makatotohanan talaga. Bukod doon, sa ilang linggong pagpunta-punta ko sa bahay nila, napansin ko talaga na hindi sila ordinaryong pamilya. Lalo na yung lagi nilang pagpunta sa silid na yon. Kahit hindi ko alam kung ano yung meron, para bang kinikilabutan ako. Ewan ko ba, naguguluhan ako. Hanggang sa nakatulog na lang ako sa kakaisip. Kinabukasan pagdilat ng mata ko, sobrang bigat ng katawan ko. Masama ang pakiramdam ko, lalo na sa balikat. Ang sakit at ang bigat. Pero pinilit kong bumangon para makabili ng paracetamol. Pero laking gulat ko nang sinalubong ako ng kapitbahay. Andrew, anong nangyari sa'yo? Oo nga, bakit nagkaganyan ang balikat mo? At doon ko lang unang napansin ang nasa balikat ko. Misteri, kaya pala sobrang bigat at iba ang pakiramdam ko. Pulang-pula at napakaraming kulugo ng balat ko sa balikat. Nagiinit din ang buong katawan ko at nagsimula na rin akong mahilo. Maya-maya, nakita ko ang isang babaeng mahaba ang buhok, basang-basa ang buong katawan at itim na itim ang mga mata. Nakatitig siya sa akin at sobrang bilis niyang lumapit. Dahil doon, napaupo ako sa sahig. Ah! Sino ka? Umalis ka rito! Sa isang iglap, bigla na lang itong nawala. Napalitan ito ng mukha ni Junie at Ana na alalang-alala sa akin. Pre, anong nangyayari sa'yo? Sino yung kinakausap mo? Oo nga, Andrew. Mabuti pa, Junie. Ihatid na natin siya sa bahay para makapagpahinga siya. Habang palakad kami, nakasalubong namin si Kuya Isko at halatang nagulat din ito sa nakita. Oh, anong nangyari sa kanya? Kuya Isko, bigla na lang nagkaganyan ng balikat ni Andrew. Ang kinis-kinis pa nito kahapon lang. Talaga?
Paano mo naman nasabi yun, Ani? Nakita mo ba? Oo, di ba? Madalas ko siyang makita mula sa bintana. Wala siyang pang itaas kaya alam kong wala siyang ganito noon. Kakaibang sugat nga ito. Sariwang-sariwa pa. Sa tingin mo ba, Kuya Isko, kinulam si Andrew? Nakakasiguro ako. Isa itong uri ng sumpa ng kulam. Sabi ko na nga ba ayaw mo kasing maniwala sa amin. Junie, dahan-dahan lang, ihiga mo na siya sa kama. Kailangan siyang magamot ngayon din. Kung hindi, kakalat ang mga sugat sa buong katawan niya. At baka hindi lang kamay niya ang maputol, kundi ang buong braso. Kahit ako natauhan sa sinabi niya, Misteri. Totoo nga kaya na kinulam ako ng pamilyang pinagtatrabahuhan ko? Ganoon ba katindi ang galit nila dahil lang sa simpleng pakikipag-usap ko sa anak nila? At si Shaina, kahit gaano na ang nangyari sa akin, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Hindi siya dapat makulong sa ganoong klaseng pamilya. Ibang-iba siya sa kanila. Nilagyan ako ni Kuya Isko ng kakaibang dahon at mga langis. Maraming klaseng gamot ang pinahid niya. Napakahapde at napakakirot. Sa gitna nito, nakakita ako ng imahe ng isang babae tuwing pipikit ako. Yung babae kanina na sobrang nakakatakot. Nakaitim, mahaba ang buhok at talaga namang nakakakilabot ang itsura. Hindi siya nawala sa isip ko noong gabing yun, pero sa tulong ni Kuya Isko, kahit papaano, nabawasan ang hirap na nararamdaman ko. Makalipas ang 2 araw ng pagpapahinga, nabawasan na ang kulugo at pamumula sa balikat ko. Pero napakasakit pa rin ito. Parang pakiramdam ko, mababali ito anumang oras. Pero sa mga sandaling yun, hindi ako susuko, Misteri. Kailangan kong harapin kung ano ang katotohanan. Bukod roon, may trabaho akong kailangang tapusin at yun ang gagawin kong dahilan sa pagbabalik ko sa bahay ng pamilya Santiago. Oh, Andrew, saan ka pupunta? Magaling ka na ba? Okay na ako. May aasikasuhin lang ako. Huwag mong sabihin, babalik ka sa bahay na yun. Hindi ka ba natatakot na kung anong gawin nila sa'yo ulit? Hoy, Andrew! Bumalik ka rito! Hindi ko na siya pinakinggan at dire-diretso lamang akong naglakad palayo. Wala akong ibang naisip kundi bumalik sa bahay na yun. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan ko ang sarili kong nasa tapat ng gate nila. Iniisip ko kung sisigaw ba ako o tatawag, pero minabuti kong pumasok na lang agad. Gaya ng dati, tahimik ang paligid. Kahit masakit pa ang balikat ko, pilit kong itinatago yun at naglakad ng diretsyo. Attorney, bakit nandito ka? Oo nga, akala namin. Magandang araw, Ma'am Stella at Ma'am Gretchen. May mga aasikasuhin pa ako, hindi ba? Bakit? Hindi niyo ba ako inaasahang makita ngayon? Hindi naman sa ganun. Pero 2 araw kang hindi nagpakita. Akala namin bumalik ka na sa Maynila. Hindi ho. Nagpahinga lang ako. Dali-daling pumanik sa kanyang kwarto si Stella. Ako naman, lumingon sa paligid. Hinanap ko si Shaina, pero wala siya roon. O siya, sige. Magpapahinga lang ako sa kwarto, ha? Baka may kailangan ka. Gusto mo bang pababain ko si Danny? Hindi na ho. Magko-compile lang naman ho ako ng mga documents ngayon. Aalis rin ho ako agad. Ganun ba? Sige, maiwan na muna kita, ha? Sa pagkakataong iyon, Misteri, napansin kong may akap-akap na lumang libro si Ma'am Gretchen. Hindi ko alam kung ano yun dahil natatakpan ng braso at damit niya ang kabuuan nito. Bukod pa roon, sinadya kong sabihin na hindi ko kailangan ng isa sa kanila. Nagpanggap akong maayos dahil gusto kong mag-imbestiga. Gusto kong mapatunayan kung totoo ngang
Sila ang may kagagawan ng nangyayari sa akin ngayon. At kahit mainit ang pakiramdam ko, nilakasan ko ang loob ko. Naghintay ako ng ilang minuto. Nagpanggap na abala para kung sakaling bumaba ang isa sa kanila ay hindi na nila ako pagdududahan. Pero nang maramdaman kong ligtas na, nagsimula akong maglakad paakyat. Dahan-dahan akong humakbang sa kahoy nilang hagdan habang nakatuon ang atensyon ko sa mga pintuan nila, lalo na sa kwarto sa dulo, ang kwartong lagi nilang pinupuntahan. Dito magkakaalamanan kung anong laman ng kwartong yan. Ewan ko, Misteri, kung saan nanggaling ang tapang ko noong mga sandaling yun. Pero naglakas loob akong tignan ang loob ng kwarto dahil determinado ako. Maingat akong naglakad upang hindi tumunog ang sahig. At paghawak ko sa doorknob ng pinto, hindi ko inaasahang bukas ito. Ang nasa isip ko kasi talaga, malamang nakakandado yun. Pero laking gulat ko nang mapihit ko ito. Ang totoo, kabado ako sa maaaring makita ko. Pero wala na andito na. Nasa isip ko, kukuha lamang ako ng ebidensya. O kung sakali, susunugin ko ang kandila, larawan o manika gaya ng mga napapanood ko sa mga pelikula. Pero Misteri, wala sa hinagap ko ang laman ng kwartong iyon. Hindi ko inakalang ito pala. Misteri, isa itong nursery. Kwarto na para sa bata. Yun nga lang, walang bata rito. May takip na puting tela ang ilang kagamitan. Tanda na matagal na itong hindi nagagamit. Sa may bintana, may isang malaking lamesa. Sa ibabaw nito, isang litrato. Hindi muka, kundi litrato ng isang ultrasound result. At may sanggol sa larawan. Katabi nito ay isang puon, rosaryo, Biblia at mga kandila. Doon ko napagtanto, Misteri. Nandoon pala ang pamilya para magdasal. Andrew, anong ginagawa mo rito? Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig kong magsalita si Shaina. Hindi ko man lang naramdaman ang pagdating niya, siguro dahil sa matinding pagkabigla sa mga nakita ko. Pasensya ka na, Shaina. Gusto ko lang malaman kung ano yung nililihim niyo sa kwartong to. Ano? Pinagdududahan mo ba kami? Akala ko naiiba ka sa mga tao, pero katulad ka rin pala nila. Mapanghusga. Hindi naman sa ganun, Shaina. Maniwala ka. Hindi ako naniwala sa mga paratang nila sa pamilya niyo. Pero tingnan mo to. Ipinakita ko sa kanya ang aking balikat at agad kong nakita ang paglaki ng kanyang mga mata. Mas lalo kang dapat lumayo sa amin. Hindi ka na dapat pumunta pa rito. Ano? Bakit? Basta, umalis ka na at huwag ka nang babalik. Anong kaguluhan ito? Andrew, anong ginagawa mo rito? Ma'am Gretchen, Sir Danny, magpapaliwanag po ako. Gusto ko lang pong malaman ang katotohanan kung kayo po yung nangulam sa akin. Ano? Kinukulam ka na? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Nagsisimula na naman siya. Iho, salamat sa serbisyo mo. Pero mas mabuting umuwi ka na ng Maynila. Ako na ang luluwas roon kung kinakailangan. Hindi ko po kayo maintindihan. Bakit niyo ba ako pinapaalis? Dahil hindi ka nga ligtas habang nandito ka sa bahay. Habang kasama mo kami. Bakit nga? Sabi mo kanina, hindi kayo yung mga mangkukulam. Tapos ngayon, hindi ako ligtas dito. Naguguluhan na ako, Shaina. Sa mga sandaling iyon, napaatras ako, gulong-gulo sa lahat ng nangyayari. Hanggang sa marinig ko ang malamig na boses ng ate ni Shaina na si Stella. Hi, Andrew. Sige, ipapaintindi ko sa'yo. Lahat ng malapit sa pamilya namin,
Sinasaktan niya. Kaya hanggat nandito ka, hindi ka niya titigilan. Mahirap man paniwalaan, iho. Totoo iyon. Kaya lang ako pumayag na pumarito ka. Ay akala ko, 1 o 2 araw lang ang itatagal mo. Hindi ko inakalang mapapalapit kami sa'yo, lalo na ang anak ko. Attorney, kung gusto mong umuwi ng buo o ng buhay, gawin mo na ngayon. Isinumpa ang pamilya namin. Lahat ng nagiging malapit sa amin, inaalis niya. Sino po ba ang tinutukoy nyo? Huwag kang maniwala sa panlilinlang nila, Andrew. Patibong lang yan para mapaniwala ka nila. Kuya Isko? Paano ka nakapasok rito? Walang iya kang lalaki ka. Dapat sa'yo mamatay! Napakabilis ng pangyayari, Misteri. Agad na nahablot ni Stella ang malaking gunting sa ibabaw ng kabinet at inatake si Kuya Isko. Huwag, Stella! Pinagtulungan ng mag-ama si Kuya Isko habang si Ma'am Gretchen ay nagsisisigaw. Si Shaina naman ay biglang tumakbo palabas ng kwarto. Wala akong nagawa kundi ang awatin sila dahil ayokong may mapahamak. Tama na, sir! Tama na, Stella! Huwag kang makikialam rito. Kailangang mamatay ng lalaking to. Tulong, Andrew! Wala akong laban sa mga mangkukulam na to! Buong lakas kong itinulak ang mag-ama dahilan upang matumba sila sa sahig. Halika na, Kuya Isko. Bumaba na agad tayo. Umalis na tayo sa bahay na to. Mabuti pa nga kung ganon. Pero bago pa kami makababa ng hagdan, biglang humarang si Shaina. May hawak na malaking bolo, nakaamba sa amin. Hindi kayo makakalabas rito. Shaina, ano pang ginagawa mo? Hindi mo kailangan gawin yan. Pakiusap, paalisin mo na kami. Maawa ka. Iha, mag-ingat ka. Delikado yan. Baka sarili mo pa ang masaksak mo niyan. Habang nakaamba si Shaina sa amin, naglabas si Kuya Isko ng isang bagay sa kanyang bulsa. Isang kumpol ng pinagsama-samang mga sanga. Pagtaas niya nito, napansin kong biglang nag-iba ang ekspresyon ni Shaina. Mula sa galit, naging takot ang bumuo sa mga mata niya. Para bang may pinipigilan siya, Misteri. Hanggang sa unti-unting humarap ang talim ng bolo papunta sa mukha niya. Halatang pinipigilan niya ito. Para bang may kumokontrol sa kanya. Doon ko lamang napagtanto, nagagawang kontrolin ni Kuya Isko si Shaina gamit ang hawak niyang iyon. Bigla namang lumabas sina Sir Danny, Ma'am Gretchen at Stella mula sa kwarto. Lubayan mo ang kapatid ko, hayop ka! Ako ang harapin mo! Napalingo naman kami pareho. Ako naman, halos hindi makakilos sa bilis ng pangyayari. Yan ba ang gusto mo? Muli niyang dinukot ang kanyang bulsa at sa pagkakataong ito, 4 na manikang gawa sa pinagsama-samang mga sanga ang hawak-hawak niya ngayon. Sa sandaling yun, nabitawan ni Stella ang bolo. Aray! Aray ko! Kuya Isko, tama na! Misteri, halatang nasasaktan sila kahit walang pisikal na ginagawa si Kuya Isko sa kanila. Sa bilis ng pangyayari, nagsimulang magtagpi-tagpi ang lahat ng impormasyon sa isipan ko. Napagtanto ko, natatakot silang mapalapit ako sa pamilya nila dahil may isang taong kumokontrol at kumukulam sa mga nagiging kakampi nila. Ayaw nilang maulit yun, kaya pilit nila akong pinapalayo. Ang kasambahay nila, ang gwardiya nilang tapat, hindi pala sila ang nagkulam sa mga yun. Lahat ng ito ay kagagawan ng walang iba kundi si Kuya Isko. Napakasama mo talaga. Hindi pa ba sapat na kinuha mo na ang lahat sa amin? Si Aya, yung gwardiya, yung nobyo ko.
At higit sa lahat, yung anak ko. Tapos, pinalabas mo pa sa mga taga-baryo na kami ang mangkukulam. Ngayon, pati abogado namin na walang kamalay-malay, dinadamay mo. Matapang ka na? Akala mo, dahil pinutol ng mahina mong nobyo ang kamay ko, hindi na ako makakapag-orasyon na mawawala na ang kapangyarihan ko? Diyan ka nagkakamali. Oo na, ikaw na ang malakas. Ano pa ba gusto mo? Ang totoo niyan, naglilibang na lang ako sa inyo. Maawa ka, Isko. Palayain mo na kami. Huwag kayong mag-alala, ma'am, sir. Palalayain ko na kayo. Pero sa kabilang buhay na. At ikaw, Stella, hanggang sa huling hininga mo, pagsisisihan mo ang pagtanggi sa pag-ibig ko. Magsama-sama kayo ng nobyo at ng anak mo! Itinaas niya ang kanyang kamay. Handa nang pigain ang hawak niyang mga manika. Pero may bigla akong napagtanto, Misteri. 4 lamang ang hawak niyang manika at wala akong nararamdaman. Malaya akong nakakagalaw. Sa sobrang tuon ng pansin niya sa galit sa pamilya, nakalimutan niyang nandun ako. Doon ko na nakita ang pagkakataon. Pinulot ko ang bolo sa sahig. Panahon na para itigil mo ang kasamaan mo, Kuya Isko. Itong nararapat sa'yo! Malakas at mabilis kong winasiwas ang bolo at sa isang iglap, naputol ang natitirang kamay ni Kuya Isko. Ah! Anong ginawa mo? Walang yaka! Malaya nang nakagalaw ang pamilya at agad silang lumapit at binusalan si Isko. Makamandag pa rin ang salita niya. Maaari pa rin tayong masaktan. Takpan natin ang bibig niya. Matapos nila siyang talian, nakahinga na ako ng maluwag sa wakas. Pakiramdam ko, Misteri, nasa isang pelikula ako na biglang natapos ang kasamaan sa mundo. Napaluhod naman si Kuya Isko, nakatingin sa kanyang mga kamay na parehas wala na. Dahil patuloy ang pagdurugo nito, agad siyang ginamot ni Stella kahit halatang may puot pa rin sa kanyang mga mata. Hahayaan ka naming mabuhay dahil hindi kami katulad mo. Hindi kami kasing sama mo. Pero kasabay nun, habang nabubuhay ka, malalaman ng mga tao ang matagal mo ng sikreto. Mabubunyag ang tunay mong anyo na ikaw ang tunay na mangkukulam at habang buhay mong papasanin yun. Matapos ang insidenteng yun, nalaman ng lahat ng tao sa baryo ang ginawang kasinungalingan, panlilinlang at kasamaan ni Kuya Isko. Nawala ang respeto sa kanya ng mga kapitbahay, lalo na nang madiskubre sa kanyang tahanan ang mga iba pang kagamitan niya sa pangungulam. Grabe pala ang ginawa ni Kuya Isko sa pamilya Santiago. Masaya na sana si Stella at ang nobyo niya at excited pa sa magiging anak nila. Tapos bigla na lang niyang kinulam si Stella. Nakunan tuloy ito. Paano niya nagawa yun? Napakasama niya. Pati ang inosenteng sanggol, dinamay niya. Kaya nga Tapos dahil dun, sinugod siya ng nobyo ni Stella. Nagbunuan daw sila. Kaya naputol ang kamay ni Kuya Isko dahil sa galit ng ama. Kahit naman ako, magagawa ko yun kung ako rin yung nasa sitwasyon niya. Pero walang awang kinulam ni Kuya Isko ang nobyo ni Stella hanggang sa pumanaw ito. At hindi lang siya, pati sina Aling Binyang dinamay pa niya. Hindi na siya naawa sa mga dati niyang kasamahan at kapitbahay dahil lang sa puot niya sa pamilya. Pati sila, pinatay niya. Ang pinakamasaklap pa roon, pinagkalat niya sa mga tao na sila ang mga mangkukulam. Lalo tuloy tayong nagalit at natakot sa kanila. Oh, Ani, Junie, pinagchichismisan niyo na naman yung pamilya Santiago Ikaw pala yan, Andrew. Hindi naman sa ganun.
Oo nga, hindi naman sa ganun. Pasensya ka na, Shaina. Okay lang yun. Ang mahalaga, tama na yung kwento. Naitama na ang matagal na pagkakamali. Misteri, sa wakas, nalinis na ang pangalan ng pamilya. Hindi na sila yung kinatatakutan ng mga tao sa paligid nila. At si Shaina ang pinakamasaya sa nangyari dahil matagal na niyang pinangarap na maging malaya. At ngayon, kami pa rin ang magkasangga sa buhay. Maraming salamat sa oras ninyo, Misteri, at sa pakikinig ng inyong mga listeners kung sakaling mabasa ninyo ang aking kwento.